Sige po, tignan natin ang salita ng Panginoon, 2 Corinthians 3, verse 5 to 8. Pakibasa nga po ng malakas, sabayan niyo ako. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Tapos po, now, if the ministry, pakisabi po ng malakas, ministry, sabi po, now if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, come with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory, transitory though it was, will not the ministry of the Spirit be even more glorious? Pakisabi po ng malakas, ministry of the Spirit. Ano po ba ang background nito? Well, ang tinutukoy nga po ay nung si Moses ay umakyat po ng bundok, Mount Sinai. At kung saan, siya po ay namalagi doon for 40 days and 40 nights. Tapos po, habang andun siya, ibinigay ng Panginoon yung kanyang mga utos. Kaya pagbaba ni Moses ng bundok, ay mayroon po siyang daladalang utos ng Diyos na kasulat po sa 2 tablets. No? Yun pong isa ay iPad, yung isa ay Samsung. No? At doon po sa tablets na yun nga po yung sinasabi natin ngayon na 10 utos. Ngayon, pagbaba ni Moses, dahil nga po sa tagal niya na andun po sa bundok na nasa presensya ng Panginoon, ang sabi po ng Biblia, nagliliwanag po ng todo yung kanyang mukha. Dahil po kitang-kita sa kanya, nagre-reflect ang glory ng Diyos. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo kung mukhang nagliliwanag ang mukha. O oily face lang. No? Maghilamos na lang po, ha? No? Pero ito po si Moses, nagliliwanag yung kanyang mukha. At dahil nga sa pagliliwanag ng kanyang mukha, sabi po diyan sa verse na binasa po natin, ay hindi makatingin sa kanya yung mga Israelita. Siyempre, nasisilaw po sila. Kaya nga raw po tinakpan ni Moses yung kanyang mukha. Pag nakikita po ng mga tao, at pagpapasok siya sa templo o sa tabernakulo kung saan siya makikipag-usap siya, Panginoon, saka po niya tatanggalin ulit. Pero, kaya po binanggit din yung salitang transitory, sa pansamantala lang. Bakit? Kasi po yung pagliliwanag ng mukha po na iyon ay siyempre po habang tumatagal, nawawala din siya. No, kagaya rin naman po ng katotohanan na ang Old Testament ay pinalitan ng New Testament. Ang Old Covenant ay pinalitan ng New Covenant. Kagaya po ng nabasa natin dyan po sa verse na iyan. Ngayon, pag-usapan nga po natin, kasi sabi po niya, the letter kills, but the Spirit gives life. So anong ministry daw ito? It is not the ministry of the letters. Ano tinutukoy na letter? Yun nga, yung mga utos na sinulat doon sa tablet, no? Tablet of stone. Hindi lamang po yun, kundi ang tinutukoy po na ministry of the Spirit ay yun pong ang banal na Espiritu mismo na nananahan sa atin. So mayroon pong letters, yung nga po yung mga batas-batas, pero sabi po, the letter kills. Bakit? Kasi nga, yun nga po, mayroong batas, ang mga tao, ang kukulit, hindi sinusunod ang batas ng Diyos ng mga Israelita. Kaya nga po, di ba, ang liwanag, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sabi niya, nagdala ito ng kamatayan. Kung yung ang nagdala ng kamatayan at letra-letra lang, sabi, ay mayroong glory, higit pa kaya yung ministry of the Spirit. Now, I want us to talk about that. Ministry of the Spirit. At gusto ko pong pag-usapan natin ito na sa dalawang bagay ang tingnan po natin. Una po, yung ministry that we receive and the ministry that we give. Kasi po, the Holy Spirit ministers to us and the Holy Spirit also ministers through us. Bahagi po ito ng ating pag-uusap na season of the
Spirit. Bakit natin pinag-uusapan po ito? Kasi nga po, iba talaga yung buhay na nasa pangunguna ng banal na Espiritu. Come on, na kapag po ang banal na Espiritu kumikilo sa buhay natin, mas meaningful ang buhay. Mas kompleto ang buhay. Mas nakikita po natin yung ganda ng design ng buhay na gusto ng Diyos para sa atin. So dalawang bagay ang tignan po natin dito. What is the character of the ministry of the Holy Spirit? What are the characters? Number 1 po, it is more glorious. More glorious. Pakisabi po ng malakas, more glorious. Well, yun nga po, yung binabasa po natin kanina. Ano po? Pero ano nga po ba muna ang ibig sabihin ng glory? Tama-tama kasi may kinakanta po tayo kanina. Ano po sabi ng kanta? Show off your glory, let heaven invade. Let heaven invade. Kasi nga po, ang glory, ano ba ang Tagalog ng glory? Gloria, no? O ano pa, maliban sa gloria, ano pa ginagamit nating Tagalog? Luwalhati, di ba? Kaluwalhatian. At of course, ang kaluwalhatian ay talagang andun po sa kalangitan. Kung asan po, andon ang presensya ng Diyos. So pag sinasabi pong, show off your glory, let heaven invade. Kaya ay ibig sabihin nga po, yung glory ng Panginoon na andon sa kalangitan na nararanasan at na ma-manifest dito po sa lupa. At actually, ang physical manifestation kay Moses, siya po nagliwanag ang kanyang mukha. Pero siyempre, hindi sapat na description yon pag pinag-uusapan ang salitang glory. Kaya nga sabi niya, di ba? Leave me astounded, leave me amazed. Iba talaga pag andyan ang glory ni Lord, it's truly amazing and it is truly astounding. No, kamangha-mangha. Yung bang ang sarap, di ba? Naranasan nyo na ba yon? Yung bang naranasan mo yung tinatawag na glorious feelings? Naranasan nyo na ba yung ganon? Come on, mga kapatid. Yung parang heaven, no? Iba. Parang lapit-lapit ni Lord. Yung bang, yung punong-puno ng peace, may joy, ang sarap-sarap, ang gaang-gaang sa pakiramdam. No? Habang nag-worship ka, yung iba nung nag-encounter, yung iba sa yung personal na pakikipag-usap sa Panginoon, alam po ninyo, mayroong mga tinatawag na ganong mga damdamin, ganoong mga karanasan. Well, yun nga po, ang glory ng Panginoon, higit po sa lahat, kasi nga po ito ay tungkol sa kanyang presensya. Dahil si Moses, nakipagtagpo sa Panginoon, kaya nga po nagmanifest sa kanya, yun po sa kanyang mukha, yung liwanag, yung matinding liwanag na iyon. Pero ang glory din po, ay tungkol nga rin po sa paghahari ng Diyos, kung saan nasusunod po ang Panginoon. Nililiwanag ko pong mabuti ito, kasi po babasahin natin ang dalawang verses. Bakit po natin sinasabing more glorious? Tignan po ninyo ang 2 Corinthians 3:17 to 18. 2 Corinthians 3:17 to 18, continuation lang po iyan. Nasa same chapter po tayo. Lumundag lang tayo. Sabi po dito, pakibasa po na malakas, now, the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Verse 18, sabayan niyo po ako. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Tingnan niyo po itong dalawang verses na to. Una, sa verse 17, makikita po ninyo, why is it more glorious? Well, because it is internal. It is internal. Pakisabi po ng malakas, internal. Ano tong glory ito? Kasi yung kay Moses, nung makita po siya, sa panlabas na anyo, kita po yung glory ng Panginoon. Right? Tapos, yun pong sinasabi nga ng mga batas na dala ni Moses sa Old Testament, yun po ay internal. Ibig sabihin, sige, narinig nila yan, sige, nabasa nila yan, kaya lang hindi talaga nanahan sa kanilang mga puso, kasi nga po wala pa nga sa kanila ang banal na espiritu, so hindi nanahan sa kanila, kaya nga po hindi nasusunod. Pero ngayon, ang sabi nga po, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. No? Ano raw po?
ang banal na espiritu na tinanggap ng bawat mananampalataya. Ganito naman po yan. Pagdating sa New Testament, ang Panginoong Hesus, siya na po ang namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At pagkatapos po, bumalik po siya sa langit at ang banal na espiritu bumaba at ang banal na espiritu ngayon nananahan sa atin. Ngayon, nasa iyo na ang banal na espiritu. And again, ano ulit sabi ng salita ng Diyos? Where the Spirit of the Lord is, there is, come on naman, para naman. Alam mo yung, saan ka nakakita ng lumaya na parang walang kagana-gana? No? Come on, pakisabi naman ng maayos yung salitang freedom na iyan. Okay, sige, ulitin natin ha. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Come on. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. Pakisabi ng malakas, freedom. No? Kung saan nananahan ang Panginoon, that is internal. Ngayon dahil nasa atin daw siya, mayroon pong freedom. Anong klaseng kalayaan po ito? Yun na nga po. Ano po? Nung una, narinig nila ang Word of God, pero external lang. Tapos ang nangyari po, nasusuway din ng nasusuway. Pero ngayon daw, ang banal na espiritu na nananahan sa atin, tumutulong sa atin dahil dyan malaya po tayo sa kasalanan. Amen? Come on. Malaya tayo. Anong ibig sabihin? Ngayong nasa akin ang banal na espiritu, hindi na ako alipin ng kasalanan. Ang ibig sabihin nito, kung lalaban ka sa kasalanan, magtatagumpay ka. No? Ibig sabihin, may mga tao na sa totoo lang, matagal na silang pinalaya ng Panginoon, kaya lang kasi bumibigay pa ng bumibigay, kasi nga po hindi lubos na nilalabanan ang kasalanan. Pero kailangan nating maintindihan, pinalaya tayo ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan. Ano pa? Pinalaya tayo dahil sa banal na espiritu na nasa atin, pinalaya tayo sa guilt. Pakisabi ng malakas, guilt. No? Bakit? Kasi nga po, pag may kasalanan, mayroong guilt. Tama? Ngayon, alam po ninyo, sino man daw na mayroong banal na espiritu sa kanyang buhay, dapat hindi na uso sa iyo yung self-condemnation. Ano ba yung self-condemnation? Yung bang nagkasala ka, humingi ka naman na ng tawad, nagsisi ka naman na talaga, pero pinapaisip pa rin sa'yo. Halimbawa, habang nagwo-worship kanina, taas ka ng kamay, tapos bumubulong ang demonyo, at sinasabihan ka, kapal na mukha mo, taas ka pa ng kamay. Kahapon lang, ganito ka, ganyan. Di ba? Alam po niyo, ang tawag doon ay self-condemnation. Bakit? Kasi pinagsisihan mo na, pag pinagsisihan mo na, pinatawad ka na ng Panginoon. Nilimot na ng Panginoon ang iyong kasalanan. So dapat hindi tayo nabubuhay sa guilt. Ano pa? Pinalaya na rin tayo sa legalism. Ano ba yung pag tinatawag na legalism? Legal, di ba? Law. Ibig sabihin, nabubuhay ka lang sa batas. Kaya mo lang pala ginagawa dahil batas lang. Ba't ka nag-church? Kailangan batas Diba? Yung ganon. Yung bang, ba't di mo na ginagawa to? Kasi bawal Yung bang, ginagawa mo lang dahil sa batas-batas lang, para ka lang sumusunod sa batas, para ka lang napag-utusan. Kasi nga external Right? Pero iba yung taong internal. Ginagawa niya ang mabuti dahil sa nasa puso niya, gawa ng banal na espiritu na nag-i-empower sa kanya. Maliwanag mga kapatid, yung ba, bakit ka na, kailangan mong magbasa ng Bible? Bakit ka nagpipray? Kasi kailangan Baka pag hindi ako nagpray, tamaan ako ng kidlat. No? Summer pa naman, puro kidlat iniisip mo. Diba? Diba? Kasi nga po, ang tingin ay, nga kasi ganito, yung puro batas, hindi nga po ganon. Ang design po ng Panginoon. Kaya nga po alam niyo, pag tayo legalistic, ang nangyayari sa atin, kaya may tinatawag tayong religious spirit, di ba? Yung religious ka lang, no? Pero sa totoo lang, hindi internal. Alam po ba ninyo, yun ang problema, pwedeng umaattend ng church, pwedeng nagsisimba, pero religious lang. Alam nyo, sa totoo lang po, ang pangre-relihiyon ay mas convenient kumpara sa relasyon. Naniniwala ba kayo doon? Alam naman natin, lagi natin sinasabi, andito po tayo para sa ating relasyon sa Panginoon. Hindi para sa relihiyon lang, kundi para sa relasyon sa Panginoon. Ngayon, ang relihiyon sa totoo lang po, convenient. Bakit convenient? Simba ka lang Diba? Magawa mo lang yung religious activities, para okay na. Pero ang totoong relasyon, hindi convenient para sa iba.
Bakit? Kasi mayroong hinahanap ang Panginoon na pamumuhay na bunga ng banal na espiritu sa atin. Right? Ano pa? Sa totoo lang po, ang pangre-relihiyon lang, safe yan, safe. Di ba? Anong ibig kong sabihin safe? May tanong po sa akin na, Pastor, paano nating sasagutin yung mga nagsasabing, nung ako hindi pa born again, hindi pa nag-church sa Christian, maganda yung, hindi ko nakakaranas ng ganito, ngayon naging Christian ako, nakakaranas ako ng masasama. Paano nga ba nating sasagutin yan? Una, mayroong pagsubok. May pagsubok. May mga pagsubok para nang sa ganon, mapagtagumpayan natin, tumatag tayo sa ating pananampalataya. Pangalawa, mayroong palo ng kasalanan. Mayroong palo ng kasalanan. Halimbawa, nung hindi pa ako Christian, na ganito yung buhay ko, hindi ako nakakaranas ng ganito. Ang tanong, may ginagawa ka bang kalokohan nun? Oo. No? May nadaranasan kang palo? Parang wala. O ngayong Christian ka na, may ginagawa kang kalokohan din? Oo. No? May palo? Oo. O bakit may palo? Kasi nga iba yung relihiyon sa relasyon. Come on! Iba nga po kasi ang tao, pag ikaw nasa Panginoon na, anak ka na niya, pinakikialaman ka na niya, dinidisiplina ka niya, itinutuwid ka niya kasi mahal ka niya. Amen. Maliwanag po ba mga kapatid? Ganun po ang Panginoon. Kaya nga let judgment begin in the household of God. No? Ganun po ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya kung relihiyon lang tayo, safe. Pero, bandang huli, ang relasyon pa rin sa Panginoon ang pinakamahalaga kasi nga po kung walang relasyon, wala rin naman talaga tayong kaligtasan. Nagsimba lang tayo. Maliwanag mga kapatid, kaya mapalad tayo kung nakikita natin, oo nga ang Panginoon, tinutuwid ako. Kumikilos kasi si Lord sa buhay ko. Kayo nga po kasi, dahil po yan ay internal. Pakisabi ng malakas, internal. Ganun pala yung kilos ng Panginoon sa buhay po natin. Amen, mga kapatid. Yun po. No? Pangalawa, makikita nyo po dyan sa verse na yan, sabi din po doon sa verse 18, basahin natin uli. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed. Pakisabi ng malakas, transform. Ngayon, sabi niya, tayo, with unveiled face, hindi kagaya ni Moses, may takip ang mukha. Tapos tayo, walang takip ang mukha, nakikita natin ang glory ng Diyos. Tapos ano raw po ang nangyayari? We are being transformed. Saan na raw po? Transformed into the same image. Anong the same image? The image of Jesus Christ. We are being transformed to become like Jesus. Tapos po, from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. O, tingnan nyo pong mabuti na from one degree of glory to another. In other translation, ang pagkakasabi ay from glory to glory. O, tingnan nyo po yung from glory to glory. So, number one po ulit, bakit po ito more glorious? Kasi po ito ay internal. Pangalawa po, ito ay increasing. Pakisabi ng malakas, increasing. Nadadagdagan habang tumatagal. Ano ang ibig sabihin nun? Sabi niya po, no, habang tumatagal daw, mas nakakamukha natin si Lord. Amen? Habang daw we behold the glory of God. Anong beholding? Kasi pag tayo po nakakarinig ng Word of God, pag tayo nagwo-worship, pag tayo nagpipray, nakakaharap natin ang Panginoon, habang nakakaharap natin ang Panginoon, nagiging kamukha natin siya. Amen? Kaya nga sabi nila, bakit gano'n? Yung mag-asawa, magkamukha na. No? Paano? Laging magkasama. No? Gano'n din daw tayo. Pag po tayo lagi nating kasama ang Panginoon, nakakamukha raw natin siya. Kaya nga po ito ay increasing. O ngayon, ganito po. Anong ibig sabihin ng increasing, Pastor? One glory to another. Yung nadidevelop pa yung ating character. Di ba? Kanina po, kinanta nung ating batch 22 ng SOL, School of Leaders, ano raw po? The fruit of the Spirit. Of course, Galatians 5. Makikita po natin yan. Ano raw po yung fruit of the Holy Spirit? Sige nga, kung nakinig ng kanta. Come on. Ano ang fruit of the Spirit? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. No? 9 po yan na binanggit. Okay. Ito pala yung mga katangian
na mayroon ang isang tao dahil nga po sa nasa atin ang Holy Spirit. Ngayon, ganito rin pala yan. Kaya nga from one glory to another eh. Ngayon, mayroon na akong peace. No? Ngayon, bibigyan ka naman ngayon ng patience. Wow. Sino ngayon may patience na? Kita na yung glory ng patience sa buhay mo. Kikita talaga, nasa Kanya na talaga si Lord. Nakikita mo na yung peace sa Kanya. Nakikita mo na yung patience sa Kanya. Nakikita mo na yung kindness sa Kanya. Come on. Di ba? Ang ganda ng ganon, di ba? From one glory to another, nakikita ang Panginoon sa buhay natin. Hindi mo lang nararamdaman sa sarili mo na, binago na ako ng Lord, mas mabait na ako ngayon. Nararamdaman nyo ba yun? Walang sumagot, No? Di ba? Hindi ka. Di ba? Nararamdaman ko, mas may peace na ako ngayon. Di ba? Ang sarap. Mas may joy na ako ngayon kahit may problema. Di ba? Ang sarap. Pero di ba po, mas maganda na yung ibang mga tao sa paligid natin, nakikita rin nila ang glory ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kasi nga, di ba, parang langit no? Magandang tanong yan. Ano kaya masasabi ng asawa mo sa'yo, ng jowa mo sa'yo? Ano ba? Langit ba sa piling mo o pangit sa piling mo? Yung bang mga nakakasawa, ano ba? Nagliliwanag ba pag andiyan ka? Lumiliwanag ba ang buhay o mukhang mas dumidilim? Di ba kasi nga po, dapat mayroong ang glory. At ang glory patindi ng patindi. Right? Nakita na. No? Mayroon kaya rito mga taga-GTC. Pag uwi ng bahay, Mother's Day naman, Nay, itabi mo yan. Ako na maghuhugas niyan. Diba? Sasabihin ni Nanay, glory, hallelujah. May himala. Diba? Ano kaya, no, kung ano kaya yung mga nanay, pag uwi, wala pa rin sinaing. Dala ko ba ang kaldero? Diba? Hindi, pero hindi nga po, nag-go-grow sa glory. Diba? Mas mabait na. Hindi na basta magsalita man, mahinahon na, gloria. Amen? Amen po ba? No? Maganda yata makita sa atin, yung glory to glory, from glory to glory. Dati, marunong nang magpasensya. Ngayon, mas tumitindi na yung kanyang pasensya, mas nadadagdagan. Glory to glory. Amen? May self-control Okay na no? Yeah. Pero, hindi pa rin titigil yan. Patong-patong na self-control. Hanggang sa na makikita mo, laki ng pinagbago talaga Bakit? Kasi po increasing ang ministry ng Holy Spirit sa buhay natin. Patuloy tayong binabago ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Come on! Ano po? So, una po yon. The ministry of the Spirit is more glorious. Number 2, the ministry of the Spirit is more precious. Pakisabi ng malakas, precious. Come on, pakisabi ng malakas, precious. O tingnan nyo po ito Ituloy natin ang pagbabasa. Ang last verse po ng chapter 3 ay verse 18. Ngayon, ano ang kasunod ng chapter 3? Ang galing nyo malakpakan. Chapter 4 verse 1. Tingnan nyo po, chapter 4 verse 1. Sabi po dito, therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart. Yung kanina po, yung glorious na ito, nararanasan natin yan sa buhay natin. Ito naman precious. Ito naman ay para tayo naman gamitin ng Panginoon. Okay? So ano sabi niya? Therefore, having this ministry, pakisabi ng malakas, this ministry, itong ministeryong ito, no? Gusto ko pong liwanagin mabuti yan, mga kapatid Kasi po, minsan may narinig tayo, nagsasabi, my first ministry is my family. Wow, no, sounds noble. Diba? Sarap pakinggan. My first ministry is my family. At totoo naman po yun, hindi naman talaga dapat kinakaligtaan ang pamilya. Kaya lang ang problema sa ibang nagsasalita ng ganon, hindi ko naman nilalahat, pero sa iba, pag sinabi nilang my first ministry, actually ang ibig nilang sabihin sa my first is actually my only ministry. Bakit? Kasi kung totoong first, dapat may second. Bakit puro yun na, at yun na lang, wala ka ng ibang ginawa? Paano na yung this ministry? That ministry, sige, yung ginagawa mo sa pamilya mo. Pero paano yung this ministry na sinasabi ni Paul? Pangalawa, na ang problema dyan, pag yung tinutukoy ng iba na ministry, uli, ng iba hindi ko nilalahat. Yung iba pag sinabi nilang, my first ministry is my family.
Ano ang ibig nilang sabihin sa ministry? Nililid ba nila ang kanilang family sa prayer? Dinidisciple ba nila ang kanilang mga anak? Nagba-Bible study ba sila? Nilalapit ba nila sa Panginoon talaga ang kanilang pamilya? Kasi po yun yung this ministry. Makikita mo, hindi naman pala yun ang tinutukoy nilang ministry. Ang tinutukoy nila, pinagsasaing ko sila, pinaglalaban ng damit, pinamamlansya. Basta ako, sabi ng tatay, nanghahanap buhay para mapag-aral ko ang mga anak ko, matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Yun ang tinutukoy nilang ministry. Teka muna mga kapatid, ministry ba talaga yon? Kasi po, sa totoo lang, mapa-Christian ka o hindi, talaga namang dapat ginagawa mo yon. Come on! Di ba? So, kung yun lang pala ang batayan mo ng my first ministry is my family, basta nga matugunan ang pangangailangan ng pamilya, basta mapalaki ko ng maayos ang aking mga anak. Naku, kahit sino po, sa totoo lang, yung mga walang pagkakilala sa Diyos, mga niwalang Diyos, puro ganun din po ang nasa isip nila. So kung puro tayo ganun, then wala nang pinagkaiba. Di ba kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 6, ay yung mga hindi nakakakilala sa Diyos, ang iniisip, puro kakainin, puro susuotin. Huwag kayong ganon, sabi ni Lord. I-prioritize ninyo ako, sabi ng Panginoon, right? So nga, pag-isipan natin mabuti. Ministry o pamilya ko, pero mamamlansya, maglalaba. Di puro dadamitin, di ba? Kakainin, uulamin, hindi puro kakainin. Wala raw tayong pinagkaiba sa mga hintil, sabi ng Panginoon. Maliwanag po ba mga kapatid? Gusto lang pong liwanagin na, teka muna, ministry ba talaga? O baka karaniwan lang naman po yan sa pamilya. Maliwanag po, isa pa po na dapat nating maintindihan ay, ano ba talaga ang sabi ni Lord? Hello, ano ba talaga ang sabi ni Lord? Ang sabi po ng Panginoon, ganito po, sino man na mang-iwan ng kanyang mga magulang, ng kanyang asawa, ng kanyang anak, ng kanyang bahay, ng kanyang bukirin, ibig sabihin, trabaho, para sa akin at para sa Ebanghelyo, ay aani ng gantimpala na makasandaang ibayo sa buhay na ito. At sa kabila ay buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin nun? Teka muna, yun pala ang sabi ni Lord, no, na may pagkakataon, pag may pinapagawa sa atin ang Panginoon, may mga pagkakataon na kinakailangan din nating talagang bigyan ng oras ang pinapagawa ng Diyos. Amen? Tama na may oras sa pamilya, tama na may oras sa trabaho, pero pag puro na lang trabaho, puro na lang pamilya, mukhang nalimutan natin, may sinasabi si Lord na this ministry. Pakisabi ulit ng malakas, this ministry. At kung itutuloy nyo ang pagbabasa sa mga verses na yon, ano itong this ministry? Ang pagpapakilala sa Panginoon. Upang yung mga tao daw mawala ang tabing, mawala ang takip, tapos makilala nila ang Panginoong Hesukristo. Mailapit ang isang tao sa Panginoon. Ngayon, tingnan nyo po ito, may papakita po ako sa inyo na isang quote na post nung parang last week, hindi ko alam kung sino po ang nag-post. Matagal ko na po itinuro po ito, pero nakita ko ulit sa Facebook last week, na-bless po ako, mabasa ko, na-born again po ako. So, ito po, ministry is a treasure, not a pressure. It is a blessing, not a burden. It is not something that you give your precious life to. It is something that you get to make your life precious. Ano raw po ulit? It is not something that you get to make, it is not something that you give your precious life to, it is something that you get to make your life precious. Kasi minsan ganun po tayo, di ba? Kala natin, parang ang precious ng buhay ko. Ang ganda-ganda ko pa naman, di ba? Ang tali-talino mo, di ba? Ang galing-galing mo. Bakit ka nagbibigay ng oras sa ganyan? Minsan, pakiramdam ng iba, parang precious na precious sila, tapos pag pinaglingkod sa Panginoon, parang utang na loob ni Lord, ganon, no? Hindi po, ang paglilingkod po sa Panginoon ay ibig sabihin po yan, nagbibigay ng higit na kabuluhan sa ating mga buhay. Sa totoo lang po, ang buhay po natin, magkakaroon po talaga ng totoong meaning, ng totoo po na fulfillment kapag po tayo pala nagagamit ng Panginoon.
Tingnan niyo po ang verse na ito. Ituloy lang po natin. Same chapter, chapter 4, verse 7 to 9. Kasi po, yan po ay hango po dito actually sa verse na ito. Tingnan niyo po mabuti. Sabi po sa verse 7, but we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. Ano raw po? We have this treasure, pakisabi ng malakas, treasure in jars of clay. Anong sinasabi ni Paul? Kung tutusin, sabi niya, ano lang tayo? Jars of clay. Ako, sabi ni Apostol Pablo, palayok lang ako, jars of clay. Galing sa putik, hinubog, naging palayok o naging banga. Diba? Tapos, ayun lang ako, yun lang talaga. Pero nagkaroon lang ng value. Bakit? Yung palayok na to, yung banga na to, nilagyan ng treasure sa loob. Kasi po nung unang panahon, ang karaniwan nila mga container ay mga banga. Ibig pong sabihin, ganito, ang halaga ng banga depende sa laman. So yung banga, pare-pareho na mangyari sa putik, pero kung yung banga nilagyan mo ng tubig, mahulog man yan, mabasag, matapon yung laman, okay lang, tubig lang naman right? Pero kung ang banga, ang laman ay mamahaling pabango, ingat na ingat yan. Bakit? Baka mamaya mahulog. Delikado. Tama? Kasi ang halaga niya ay depende sa laman niya. Ganon din naman, ang mga jar nung unang panahon, nilalagyan nila ng kanilang mga ginto ng mga alahas. So kung ginto ang laman niyan, mukhang hindi mo yan itatabi kung saan-saan lang. Hindi mo yan iiwan sa harapan ng pintuan mo, right? Kundi anong gagawin mo dyan? Itatabi mo yan sa isang lugar, iingatan mo yan. Bakit? Kasi napakamahal ng kanyang laman. Napakahalaga ng kanyang laman. Ganon din naman daw yung buhay natin, mga kapatid. Tayo po, mga galing lang sa putik, mga galing lang sa alabok, babalik sa alabok. Ito yung buhay po natin. Ngayon, ano ang halaga natin? Well, ang halaga po natin ay depende rin po sa laman natin. Kaya nga po pag sinabi nating more precious than our lives. The ministry of the Spirit is more precious than my life. Higit pa ang halaga niyan sa aking buhay. O tingnan niyo po Okay, ito tayo, buhay tayo. Para tayong jar. O nga, may laman ba? No? Kasi baka mamaya ay, walang laman. Wala kang ginawa kundi magpaganda, no? Magpakinis, o di mabuti, magandang banga. No? Pero yung iba naman ay, magpalaki ng katawan, o di, sige, malaking banga. No? Diba? Ganun tayo, pero banga pa rin. Right? O yung iba naman ay, mayroong mga ibang mga kung ano-anong nilalagay sa banga na yan. Naglalagay ng bisyo, naglalagay ng relasyon, naglalagay ng kung ano-anong ugali, no? Doon sa banga na yan. Alam po ninyo, yun ba ang tama? Kasi, halimbawa, ikaw ay banga, tapos ang ginawa mo, puro magbibisyo lang. Chonky-chonky ka pa dyan. Alam mo ang tawag sa'yo? Bangag. Banga ka, tapos nager ka, puro ka dakdak. Alam mo ang tawag sa'yo? Bunganga. Diba? Ikaw, mayroon kang pamilya, tapos yung pamilya ninyo, na pare-pareho kayong banga, tapos puro kayo away. Alam nyo ang tawag sa pamilya nyo? Pamilyang bangayan. Diba? Mayroon kang pangarap kuno, pero yung banga mo, nilagyan mo lang ng katamaran, puro katulog. Alam mo mangyayari sa'yo? Bangungot. Diba? Puro ka ligaw, wala kang ligo, tawag sa'yo, bangaw. Jowa mo, hindi born again, tawag dyan, bangin. Kanino ka bumabangin? No? So, nasa inyo yan. Kung paano nga ba? Ano nga bang nilalagay ko? Dito. Pero iba po, ang isang tao po na mayroon daw po talaga, alam niya yung purpose ng kanyang buhay. Tingnan niyo po, mabuti to. No? Sabi niya, so we do not lose heart, but we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. Tingnan niyo po we are afflicted in every way but not crushed, perplexed but not driven to despair, persecuted but not forsaken, struck down but not dismayed. Ang dami namin pinagdadaanan sa paglilingkod sa Panginoon, sabi ni Paul, pero di kami nagpapadurog, di kami bumibigay. Bakit? Oo nga, banga kami, pero may misyon, kaya bangon ng bangon. Amen? Tingnan yung katabi, bangon na banga.
Dapat po talaga pala, no? Kasi nga po, alam niya yung purpose ng kanyang buhay. No? Kaya nga sabi ni Paul, tingnan nyo, sa Acts 20 verse 24, let me read it to you. Sabi po, but I do not account my life of any value, nor as precious to myself. If only I may finish my course in the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. So si Paul mismo, sabi niya, no, my ministry is much more precious than my own life. Kasi alam niya, ang halaga ng kanyang buhay ay yun pong ginagawa niya para sa Panginoon. Alam niyo po, di tayong, sige, magpayaman, mangarap sa buhay, mag-acquire ng kung ano-ano. Pero alam niyo, balang araw, ang magiging halaga ng buhay talaga natin sa harapan ng Diyos ay yung nadala natin sa walang hanggan. Yung pang walang hanggan. Yung gagantimpalaan ng Diyos. Okay? Tingnan po ninyo itong 2 Corinthians naman, same chapter 4, verses 16 to 18. Verses 16 to 18. Yan, sabi naman po dito, no? Ano raw po yung number 1 muna? The ministry of the Spirit is more precious than my life. Pangalawa, than my pains, than my afflictions. Than my afflictions. Bakit ko kailangan sabihin po ito? Kasi minsan pag may pinagdadaanan tayo, doon na tayo na-focus, tapos po nakakaligtaan na natin na isasantabi ang gawain ng Panginoon. Ilan na po yung dahil sa nasaktan, dahil sa nahirapan, nakakalimot sa paglilingkod sa Diyos. Bahagi naman po talaga ng buhay yan, mga kapatid. Right? So pag yun po, ang pinagtuunan natin ng pansin, para bang mas precious na ngayon, higit ng mahalaga ang damdamin ko na nasaktan kaysa sa gawain ng Panginoon. So ganun ba? Higit ng mahalaga yung buhay ko, na yung mga pangarap ko na natupad. Kaysa ngayon na po prostrate ako. Ganun ba? Na hindi po. Kaya nga po, dapat po ang paglilingkod sa Panginoon more precious than our afflictions. Amen po. Tingnan niyo po itong 2 Corinthians 4, verse 16 to 18. Ano raw po ang dapat? So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Iputik nga yan Di ba? Bangal lang yan Manghihina yan Pero sabi niya, yung inner self na may daladalang yaman, treasure ng paglilingkod sa Panginoon. Ano raw? Nare-renew. Come on, pakisabi na ng malakas, nare-renew. Kasi nga may misyon. Amen? Ang banga na may misyon, bumabangon. Right? Ang banga na may Panginoon, bangon lang ng bangon. Amen? So nga po, nare-renew daw, nare-renew. Natural ba yung ma-discourage? Opo, natural. Natural ba mapagod? Yes. Natural ba masaktan? Opo, natural yan. Natural ba minsan bumabagsak ng hihina? Natural yan. Nangyayari po talaga yan. Pero kailangan matuto tayong bumangon. No? Pakitingin ng katabi, pakisabihin, bangon na, bebe. No? Masabihin mo, parang ayaw makinig, sabihin, bangon na ba nga? Bumangon na raw. Ha? Tingnan nyo po. Tapos ituloy natin pagbabasa. Sabi po, for this light, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Wow, ang ganda no? Meron po ako ipapakitang picture po sa inyo. Kasi talaga pong, sa akin po, yung verse, gusto ko yung verse na yan. Kaya nung makita ko po yung verse na yan, sa isang bato, nagpa-picture po ako. Ano po? So, ito po ay, sa Corinth po yan mismo, sa Corinto. At ito po yung verse na binabasa natin mismo. Yan po yung 2025, nasa Greece po kami, no, para magtayo ng Greece Testament Church. No? Hindi po. Ano lang po, nag-tour lang po dyan. Okay? So, anyway, baka mamaya hanapin nyo sa akin yung Greece Testament. Saan na, Pastor? Akala ko ba may daughter church tayo sa sa Greece? Greece Testament. No? Wala naman. Ano po? Anyway, ito yung kanyang Greek, Greek na pagkakasulat. Ito po yung English na pagkakasulat. Sabi po niya, for this slight momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Yun po yung verse na yun. Alam niyo po kung bakit andyan yan? Yan po ay ruins. Yan po yung lugar mismo, yung agora, no? Yun pong public place nila kung saan po si Apostol Pablo ay inusig
kung saan po siya ay pinag-initan ng mga taga-Korinto, kung saan po siya ay nilitis. Ano po? Yung nga po, kasama po yan sa mga, kasama po yan lugar na yan sa may mga naranasan siyang mahihirap at iba-iba pang mga lugar. Pero yun nga po ang pananaw niya sa buhay. Ang pananaw niya, kahit ano pa ang maranasan ko, naku, wala lang yan. Kumpara sa nag-aantay sa akin na kaluwalhatian sa piling ng Diyos. Amen, mga kapatid. Come on, palakpakan natin po ang Panginoon dyan. Tapos po, verse 18, sabi po, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, temporary. But the things that are unseen are eternal. So ayon sa context pala, ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay hindi ako tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita na panghabang panahon. Anong tinutukoy niyang hindi nakikita? Yung mga pinagdadaanan na masasama. Yung mga pahirap na kanyang naranasan. Kasi sa totoo lang, madaling tignan yung mga yon. Tama? Makukuha talaga ang atensyon mo pag mayroon kang pangit na nararanasan. Pag nasasaktan ka, makukuha talaga niya ng atensyon mo, right? Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi na yon ang mga tinitignan ko. Ang tinitignan ko, yung kaluwalhatian na nag-aantay sa akin sa pangwalang hanggan. Kasi alam niya, lahat ng nangyayari ay balang araw, sulit na sulit siya sa gantimpalang ibibigay ng Diyos sa kanya. Amen? Let me end with this, mga kapatid. Actually, itong mga nakarang araw ay from time to time, pag nakikita ko sa Facebook yung pong tungkol sa kanya, yung may namatay po na isang taong kasama ko po sa ministry, ano po, ay pag nakikita ko, nalulungkot po ako. Affected po ako sa kamatayan po niya. Tinutukoy ko po yung isa sa kasama ko po sa national leaders ng G12 Philippines, si Bishop Hurley, yan po yung picture nilang mag-asawa. Yung iba po sa inyo, pag naatin kayo ng conference sa Cuneta, yung iba sa Luneta, no, ay yung po nakita nyo yung mga kasama ko po yung mga iyan. Ano po? Yun nga po, siya ay kinuha na ng Panginoon dahil po sa sakit sa puso. Noon pong Miyerkules, nagpunta po ako ng Davao, nagbalikan lang din po ako, no, at Ramay sa kanya. Alam niyo po na-bless po ako. Bibless ako sa buhay ng taong ito. Pero hindi ko akalain mukhang mas na-bless ako sa kanyang kamatayan. Bakit po? Kasi po, tumayo yung anak na babae, tapos kinuwento yung nangyari. Na although nakakasama ko po siya, pero hindi ko alam tong ilang mga pangyayaring ito. 12 years ago po pala, na-diagnose na siya na mayroong mahinang puso. Cardio-pneumo something, no? Hindi ko na gaano matandaan. No? Basta may raw yung kanyang puso, as in talagang nahirapan niya mag-pump, ganyan-ganyan. Ano po. Tapos mga 8 years ago, isinugod siya sa hospital na as in muntik na siya mamatay, na-amaze yung mga doktor. Sabi ng mga doktor ay miracle kasi 1% na lang ang function ng kanyang puso, tapos nabuhay pa. Alam ko yon, pero hindi ko alam na 1%. Alam kong niligtas siya ng Panginoon, muntik na siya mamatay noon. Tapos ito nga po, na nakasama pa namin siya for another 8 years, nitong mga nakaraang mga taon. Ngayon, ang ikinagulat ko, nung nagkukwento po yung anak, ang sabi po niya, mula po noon, hanggang ngayon, hanggang kunin po yung papa nila, ay actually po, sabi ng mga doktor, 25% na lang ang nagpapangsyon sa kanyang puso. Yung 25% na yon, hindi ko akalain kasi nakakasama ko siya, kasama ko sa kung ano-anong mga gawain, nakakasama ko sa mga meetings, sa iba pang mga gawain na sa mga sarili ng mga lakad. Ang dami mga ginagawa sa Panginoon. Yung church po nila, napakalakas. May tuturing po na pinakamalaking Christian church po sa Davao City. Ano po? At yun pong grabe po yung mga nagawa niya. Tapos, 25% na lang ng kanyang puso pala ang gumagana. And yet, ito pa rin talaga yung kanyang ginawang paglilingkod po sa Panginoon. Bigay todo pa rin siya hanggang sa huling sandali. Actually po, nakaka-bless, nakikita mo kung gaano po yung impact ng kanyang buhay habang andun po ako sa Davao. Yung pong parang artista na ang mga gusto makita sa kanya kailangan pumila, na isa-isang gagawin ng mga tigwa 1 minute, tapos diretso. Tapos yung huling gabi po niya sa isang malaking gym, malaking gym, doon na po sila. Sabi nga po nung guard ng chapel ng punerarya ay
Mas marami pang tao ngayon kaysa nung mamatay si Bong Duterte. Hindi ko alam kung sino yung Bong, kung kaano-ano ni Digong, no? Pero siguro kilalang tao doon, no? Mas marami pa raw ngayon. Kasi nga po yung impact ng kanyang buhay. Tapos po, meron akong ipapanood sa inyo. Actually, kung gusto niyo marinig ng buo tong kantang ito, tingnan niyo lang po sa CLC, sa kanilang page, Christian Life Center sa Davao. Lalabas po yan. Ito po kasi papakita ko sa inyo, kinunan ko habang kinakanta. I think this is the first time that this was sung in public. Ito po ay composition mismo ni Bishop Hurley. Hindi naman akalain ng kanyang pamilya. Pagkatapos niya makompose ito, ay kukunin na pala siya ng Panginoon. No? At gusto ko pong, ang ipakita sa inyo, ayun pong binidyo ko mismo, yung dulong bahagi na nito, po kasi mayroong lyrics. Yung kasing nasa page nila, wala pang lyrics. Ngayon, medyo nanginginig po kasi dulo na nga ng kanta, so nangangawit na rin po talaga yung kamay ko. No? Pero I want you to see, I want you to read the message, I want you to understand these lyrics. Hayaan po ninyo na nawa magkaroon tayo din ng puso talaga ng talagang paglilingkod sa Panginoon. Lalo na tayo, mukha namang hindi lang 25% ang gumagana dyan sa katabi mo. Right? Mukha namang may 100% na puso pa yan. Amen po ba, mga kapatid? Tumayo po tayong lahat at pakinggan natin po ito. Pumikit po tayo. Ito po ang reality. Balang araw, kahit gaano pa katagal yon, harap naman po talaga tayo sa Panginoon. And I hope, mga kapatid, as we listen to messages like this, nagkakaroon talaga tayo ng puso na nagdi-desire na Panginoon, yung po ang gusto ko. Pagharap ko sa iyo, masabihan mo po ako, you've done well. You've been faithful. Well done, good and faithful servant. Lagi niyo naman pong narinig ito sa akin. Because truly, ito naman yung prayer ko para sa sarili ko. At ito naman din ang prayer ko po para sa inyo. Pakita na ba tayo ng Panginoon balang araw? Pagharap tayo sa Kanya. At masabi niya sa atin, well done, good and faithful servant. And for that to happen, maganda po tayo mismo mayroong personal na commitment sa Panginoon. At ano yung personal na commitment? Pagsasabi kay Lord, Lord, use me. Gamitin mo ako, Panginoon. Gamitin mo ang buhay ko. Let my life point others to you. Gamitin mo ako para sa misyon.
para sa pagdadala ng mga kaluluwa sa iyo. Use me, Lord. If that is your prayer now, ibukas nga lamang po natin ang ating mga palad sa Panginoon. And let me just pray for you. Opo, Panginoon, narito po kami. Bigyan mo nga po kami ng malaking puso para sa paglilingkod. At narito kami, gamitin mo po kami. Alam namin, Panginoon, may mga assignment kami sa iyo. Tulungan niyo kami na ma-fulfill namin ang mga ito. Akayin mo kami, hubugin mo kami, gamitin mo kami, Panginoon. Salamat po na marami. Paspasan po kami ngayon. At ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pagsama, pagkilos at pagpuspos ng banal na Espiritu ay sumaatin lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen.